Magandang araw po sa lahat. Nandito po tayo sa may lugar ng Santo Domingo Church at meron na po tayong interview na isang nagtitinda ng mani. Halika, samahan niyo po ako sa aking pagtitinda. Maraming salamat po. Ay ate, magandang araw. Kamusta ang pagtitinda mo? Sa'yo itong paninda? Nangangamuhan ka lang? Araw-araw ka po ba nagtitinda dito ng mani? Okay naman po yung pagtitinda mo. Nakakaubos naman po sa araw-araw. Ilang taon ka na po? 19? Nag-aaral ka pa. So pag may pasok ka, nagtitinda ka din. Pasok muna tapos pag-uwi, magtitinda. Asan yung mga magulang mo tayo? Sa Bicol? Ikaw lang nandito? Mainit. Di ka ba naiinitan sa pwesto mo? Buti pinapayagan ka magtinda dito sa may kalsada. Pwede naman. So, yung kinikita mo sa araw-araw, ano ba? Paano bang mo? Araw-araw ka binibigyan ng sahod or buwanan? Sino may-ari nito, kamag-anak mo? So ano ka na talaga, nagpapasok na sa kanila? So, gaano ka na tagal nagtitinda? Bago lang. Anong grade mo na ba, te? Grade 10? Dito lang din yung school mo. Ang tawag niyan, ilang taon ka na po? 19, 19. Sa murang edad po ni ate, ay nagtitinda na po siya dito sa may kalsada ng mani. At ito po yung mga ehemplo ng mga kabataan na masipag at lumalaban ng pata sa buhay. Nawa po'y tularan ng mga ibang kabataan si ate para... Ano nga pangalan mo, te? Arisa? Krisha. Tama ba ako? Trisha. Ayan si kuya. Customer niya. So, ito po si ate Trisha ay ehemplo po ng mga kabataan na masisipag sa paghanap buhay at lumalaban ng patos sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. At dito po siya kumukuha ng kanyang kabuhayan sa pamamagitan ng sahod niya sa pagtitinda ng mani. Natutustusan niya ang kanyang pag-aaral. Kasi ang kanyang mga magulang ay nasa probinsya at siya lang po ang nandito sa Maynila. Nawa po'y tularan ng mga kabataan siya at ang mga kabataan na makakapanood nito ay gayahin siya at hindi magtambay lang sa kanilang tahanan. Maraming salamat po.